Sa mga nag-iisip na ng kanilang pangregalo ngayong Pasko, pakinggan nyo ito. 6 sa 7 murang laruang nabibili sa mga tiyangge tulad sa Divisoria ay peligroso raw dahil sa taglay nitong nakakalasong kemikal. Ano-ano nga ba ang laruang ito? At papaano makilatis na mabuti ang mga laruan? Nagbabalita si Trish Roque. Ang bolang ito, rubber duck, at laruang manok, ang ilan lamang sa mga laruang peligroso raw na ibinibenta sa mga tiyangge at bazar ngayon. Ayon sa grupong Eco-Waste, 6 sa 7 laruang pambata sa merkado ang nagpositibo sa mapanganib na kemikal na tinatawag na phthalates. Ito ay isang kemikal na carcinogenic o nagdudulot ng cancer. Nakakaapekto raw ang kemikal sa atay at maging sa immune system ng tao. Kami ay namili doon sa mga lugar kung saan bagsakan yung mga o dagsaan itong mga klase ng laruan. Karamihan nito ay sa Divisoria. At dahil mga laruan ito ng mga batang 3 taong gulang pababa, madalas isubo ito ng mga bata. Hindi lang choking hazards ang mangyayari sa kanila, kundi pati ang lehitimong mga toksikong chemical na karga nito ay papasok din sa kanilang katawan. Walang ibinigay na listahan ng mga peligrosong laruan ang Eco-Waste, pero kadalasan ang toxic toys daw ay yung mga murang laruan galing sa China. Ang mga nagpositibong laruan ay nagkakahalaga lamang ng 18 hanggang 150 pesos. Sa kabila kasi nababala ng gobyerno laban sa mga laruang may toxic content, patuloy pa rin itong nakakapasok sa bansa, lalo na ngayong Pasko. Mas maging mapanuri sa mga laruan na binibili, lalong-lalo na nitong darating na Kapaskuhan. Payo pa ng grupo, tignan kung may Philippine Standards o PS Mark ang mga binibiling laruan para makasigurong ligtas ito. Trish Roque, News 5. Patuloy ang paglagablab ng forest fire sa Israel. Mabuti na lang at dumating na ang isang super tank na galing Amerika para maapula ang may 4 na araw ng sunog doon. Dala ng Boeing 747 super tank ang 21,000 gallons ng tubig. Umabot na sa 41 ang patay dahil sa forest fire. Milyong-milyong puno at tahanan na rin ang naabo. Tuloy naman ang dating ng tulong mula sa iba't ibang bansa para mapabilis ang pagpatay sa nasabing forest fire. Narito ang iba pang balita ngayong araw. Mga judge at empleyado sa mga korte nagsuot ng itim ngayong araw bilang protesta sa maliit na budget na natanggap mula sa Malacanang. Justice Secretary Laila De Lima, suportado ang panukalang pagdala ng baril ng mga hukom at abogado para proteksyon sa kanilang sarili. Huling batch ng mga nanalong party list noong May elections, iaanunsyo ng COMELEC ngayong araw. At Department of Trade and Industry, mag-iikot ngayong araw sa mga supermarket para i-monitor ang presyo ng mga bilihing pang Noche Buena. Diretso na tayo sa ating kwentong kakaiba. Ang mga bida naman sa kwento natin ngayon ay ang mga batang bulag mula sa Florida. Hindi hadlang ang kanilang kapansanan para ma-enjoy ng may 50 batang bulag na ito ang Kapaskuhan. Mismong si Santa Claus ang nagpasimuno sa Christmas party para sa mga bata. Bawat isa binigyan ng mga regalo at kahit di naman nila ito nakikita, enjoy sila sa pagbukas nito. Nakipagpicturan pa sila kasama si Santa. Salo-salo din silang kumain at kinuwentuhan ni Santa. Hindi man sila nakakakita, kitang-kita sa kanilang mga ngiti ang tunay na diwa ng Pasko. Hindi, siyempre, doon sa mga bulag, yung mga parents nila, kinikwento sa kanila kung ano itsura ni Santa. So, napipicture out nila sa isip nila kung ano itsura. At napipil din nila yung presence, kumbaga, dapat ni Santa lahat, Claus. Hindi lang tayo mga nakakita, maging yung mga hindi nakakita. Dapat, tama ka, ma-feel nila yung spirit of Christmas. Diyan sa Kongreso, ganda ng Christmas ngayon. Lagi naman yata, feel na feel nila ang spirit ng Christmas doon. Sako-sako, dala-dala nilang pera. Mga congressman, ha? Mga senador natin share yan. naman kayo. Mga politiko. Hindi, huwag. I-share sa kaban-bayan. Hindi, kaya nga precisely. Kala ko i-share nila sa buong yung kanilang nabubulsa, i-share sa atin. Huwag, bad yun, bad. Oo, sa Pilipinas, di ba? Okay, sa Pilipinas, tama. At mga kapatid, 19 na araw na lang, Pasko na! At yan ang kalahating oras ng balitaang puno ng sahog at tama ang timpla. Makisalo ulit bukas alas 11:30 ng umaga dito sa Balitaang Tapat. It's just another man.